Ang kagat ng ipis o cockroach bite ay pwedeng magdulot ng alerhiya o iba pang matinding reaksyon sa katawan. Dapat malapatan natin ang karampatang lunas kapag ang isang tao ay nakagat ng ipis. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Kaya naman, kapag nakagat ng ipis, gawin agad ang mga sumusunod na gamot at lunas. Una, hugasan ng sabon at tubig ang kagat. Kung napansing may kagat ng ipis ang anumang bahagi ng katawan, hugasan agad ito ng sabon at tubig. Ito ay makatutulong upang maalis ang mga mikrobyong nakadikit sa balat at mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng impeksyon. Pangalawa, pahiran ng antiseptic. Pagkatapos hugasan ng sabon at tubig ang kagat ng ipis, pahiran ang nakagat na bahagi ng antiseptic. Ang antiseptic ay nakatutulong upang mapatay o mapigilan ang pagdami ng mga mikrobyo sa balat. Isang halimbawa ng antiseptic na matatagpuan sa bahay ay isopropyl o rubbing alcohol. Gamit ang bulak, dampian ng alcohol ang bahaging nakagat ng ipis. Bukod sa alcohol, pwede rin gumamit ng hydrogen peroxide o agua oxenada. Buhusan ng kaunting agua oxenada ang bahaging nakagat ng ipis. Mapapansin na bubula ito sapagkat ang agua oxenada ay naglalabas ng oxygen kapag nilapat sa apektadong bahagi. Ang pagpula ay nakatutulong sa pag-angat ng anumang dumi o mikrobyo sa balat upang mas madali itong linisin. Kung walang alcohol o agua oxenada, pwede rin gawing antiseptic ang baking soda. Ang baking soda ay mayroong anti-inflammatory antiseptic property. Kaya naman ito ay madalas na ginagamit na sangkap sa mga commercial cream para sa pamamaga at pangangati. Pangatlo, maglagay ng yelo. Ang kagat ng ipis ay pwede ring magdulot ng pangangati at pamamaga. Upang maiwasan ang pagkamot sa kagat ng ipis at lalong pamamaga nito, lagyan lamang ang apektadong bahagi ng yelo. Subalit, huwag itong direktang ididikit sa balat. Ang yelo kasi ay pwedeng magdulot ng frostbite na nagpapabagal ng pagdaloy ng dugo. Upang maiwasan ang frostbite, ilagay ang yelo sa ice pack o kahit plastic at balutan ito ng manipis na tuwalya. Kapag nagawa na ito, pwede nang ipatong ang yelo sa bahagi nakagat ng ipis. Paulit-ulit na maglagay ng yelo hanggang sa mabawasan ang pangangati at pamamaga. Pang-apat, gumamit ng OTC cream at gamot. Kung ang mga nabanggit na pangunang lunas ay hindi gaanong mabisa, pwedeng bumili ng mga over-the-counter o OTC na hydrocortisone cream sa butika. Tanungin lamang ang pharmacist kung ano ang pwedeng hydrocortisone cream o insect bite cream na pwedeng panggamot sa kagat ng ipis. Bukod sa mga OTC cream, pwede ring bumili ng mga OTC antihistamine medication. Mayroong mga tableta nito o kaya naman ay ang pag-inom ng antihistamine ay nakatutulong upang mapawasan ang pangangati, pamamaga o anumang reaksyon ng katawan o alerhiya. Ayon sa mga doktor, ang kagat ng ipis ay hindi mapanganib at pwedeng gumaling sa pamamagitan ng mga nabanggit na lunas. Subalit, agad na magpatingin sa doktor kung ang pasyente ay nakararanas ng mga matitinding reaksyon sa kagat ng ipis, kagaya ng hirap sa paghinga, pamamaga ng labi, dila o lalamunan, pagkahilo, pagkaroon ng maraming pantal, pananakit ng tiyan o pagsusuka. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!